Have you ever wondered what it feels like to step back in time? So today, samahan niyo ko as we explore Las Casas Filipinas de Aguzar in Bagac, Bataan. A place where history, beautiful Spanish-Filipino architecture, and the vacation vibes comes together. From cobblestone streets to stunning heritage houses, parang may sariling time machine ang lugar na to. So tara, let's discover the beauty of Las Casas Filipinas de Aguzar. Okay, so we're officially on our way to Bataan. Medyo mahaba-haba lang yung travel pero honestly, excited na ako kasi first time ko ma-experience ng personal itong Las Casas. And habang pupunta tayo doon, feeling ko talaga magiging very different yung vibe ng travel na to kasi parang hindi lang siya ordinary resort visit. It's more like travel history, architecture, and vacations all in one. And finally, we're here! Guys, pagdating pa lang, ramdam mo na agad yung difference ng place. Parang pagpasok mo, bigla nag-change yung atmosphere. From the modern world ngayon, parang nasa ibang era ka na. So, dumiretso kami dito sa reception para i-confirm yung booking namin. And nag-overnight pala kami dito since malayo rin yung pinagmula namin. And dito is when wait namin yung service nila kasi meron dito umiikot na jeep na pwede kayo sumakay kahit saan nyo pumunta dito sa loob ng Las Casas. And anshala kasi may pa-welcome drink sila na sagot gulaman. So, refreshing. And finally is andito na yung service natin. So, ipapakita nyo lang to sa driver yung keycard and alam na nila kung saan kayo ibababa. Actually, hindi mo alam kung maglalakad ka ba, magpipicture, or titigil kasi every 5 seconds kasi ang ganda ng background. Parang kailangan mo talaga ng maraming storage dito and huwag nyo kalimutan magdala ng power bank. So next naman is pumunta kami dito sa Casa Binyan para magpa-schedule ng heritage booking tour. So ongoing pa yung unang nagpa-schedule kaya naghihintay na lang kami dito. So one of the highlights of our visit is the heritage booking tour. So hindi lang pala ito basta walking tour, natitingin ka lang sa mga old houses. May tour guide na kasama na magkakwento tungkol sa history at origins ng different houses and structures dito sa Las Casas. And alam nyo ba, sa totoo lang, mas na-appreciate ko yung place because of the stories behind what we're seeing. Kasi kapag nakita mo lang yung bahay, ang masasabi mo lang is, wow, ang ganda. Pero kapag nalaman mo kung saan ito nagmula at paano ito na-preserve, mas magiging meaningful yung experience mo dito. And alam nyo ba na isa sa pinaka-interesting dito is that these are not simply modern buildings made to look old. Las Casas Heritage Collections includes houses and structures that were salvaged, transported, reconstructed, and restored as part of its effort to preserve Filipino heritage and craftsmanship. And look at this, grabe yung details ng bahay, ng simbahan, yung woodwork, windows, balconies, pati yung overall design, sobrang detailed. Dito pa lang makikita mo na talaga kung gaano kagagaling ang mga Pilipino. And of course, hindi mawawala ang picture taking. So actually, feeling ko kahit saan ko tumingin dito, photos pa talaga siya. So kung pupunta kayo dito, wear something na comfortable kayo para picture ready because you're going to take a lot of photos. And isang tip po dyan is mas maganda kung mag-sleepers kayo kasi bawat bahay na pupuntahan nyo dyan is papatanggal yung mga sleepers nyo. And last stop namin is dito sa Pasalubong Center and nakakagulat yung mga presyo niya, ang mamahal. So bumili lang kami dyan na isang souvenir para naman may remembrance kami na galing kami dito sa lugar na to. So after ng heritage tour is dito kami dumiretso sa Casa Lubao para bumili ng ticket para sa Hotel de Oriente viewing. So may bayad siya 200 per head ata or 300. So next stop natin is itong Hotel de Oriente. So this is definitely one of the structures na mapapansin mo agad kasi sobrang ganda and ang dramatic na architecture. And this is one of the iconic structures within Las Casas. And look at the details. Sobrang intricate ng woodwork. Kaya kapag nandito ka, mapapaisip ka talaga kung paano nila nagawa at na-preserve yung ganitong level ng craftsmanship. So another thing I love about Las Casas is the combinations of heritage, architectures, and nature. So hindi lang puro building. May river, greenery, open spaces, and beautiful views na nagbibigay ng relaxing atmosphere. And the good thing is meron din silang pool. So hindi na lang kami nakapag-swimming dyan kasi kulang na rin yung oras namin. After natin mag-ikot at mag-explore sa Las Casas, syempre hindi pwedeng mawala ang food trip sa itinerary namin. So at ngayon, kakain naman kami dito sa kusina ni Nanay Maria located inside Casa Unisan. Ang ganda rin ang ambience dito, very classic Filipino yung dating, kaya bagay na bagay siya sa overall vibe ng Las Casas. And yung price naman niya is medyo pricey. Bigyan ko kayo tip pa, yung buko dyan 160 isa. So next stop namin is makikita kami dito sa Balsala Ride. So 700 siya kapag umaga and 800 siya kapag gabi. And mas maganda pala makita yung mga heritage houses from the water. So let's appreciate the beauty of Las Casas at night. Itanong mo sa akin kung sinong aking mahal. Itanong mo
So kapag nag-avail ka ng Balsa Ride is may kasama rin siyang walking tour kasi meron part dyan sa Las Casas ng island. So kailangan mo sumakay ng bangka para makapunta. Iba rin pala pag gabi, no? Mas nararamdaman mo yung kasaysayan dahil sa tahimik ang paligid, lumang arkitektura at mga kwento ang binabahagi ng guide. Saka ang ganda rin ng mga ilaw sa paligid lalo na kung gabi. So umabot din naman ng 1 oras at kalahati yung Balsa Ride with tour. Tapos after nyan is umikot na lang kami saglit and then pumunta na kami dun sa room namin. So umaga na at ito yung view namin dito sa room namin. So ang ganda lang. So nag-prepare lang kami onte tapos magbe-breakfast na din kami. So libre yun guys, kasama yun kapag mag-aabil kayo ng overnight stay dito sa Las Casas. Ang sarap gumising ng maaga kapag ganito kaganda yung paligid. Sobrang tahimik, relaxing at talagang feel mo yung old Filipino ambience na Las Casas. So tingnan natin kung ano yung mga pagkain na available for breakfast. So may mga choices na bagay para makapag-recharge bago tayo magsimula ulit sa ating tour ngayon. So the best dito yung tinapa nila, ang sarap, promise. And marami pa rin naman ditong pagpipilian, hindi ko na lang din na-videohan lahat. At syempre, hindi pwedeng mawala ang kape para fully organized ulit tayo. So after nga namin kumain yan, is nag-decide kami na mag-early checkout na lang since pwede naman yun. Kasi kung naka-overnight stay naman kayo, papayagan pa rin kayong magstay sa Las Casas until 7 PM. Pero yung luggage nyo, maiwanan naman sa reception. So ayun lang, bye!